Shalom po sa inyong lahat. Minsan po nandito tayo sa ating palatuntunang Word Made Flesh. Sana po maging pagpapala ito para sa bawat isa inyo at binabati ko po kayo na isang talagang pagpalang umaga sa ating pakikinig at panunod na ito ng Word Made Flesh. Binabati ko po ang bawat isa sa inyo, lalo na po yung mga may kapansanan, may mga sakit, may mga dinadalang hirap. Sana po talagang maibsan ang inyong mga binabata sa mga sandaling ito sa magitan ng ating palatuntunan. At sana po tipon-tipon na po kayo dyan, lahat kayong mga magkakasambahay, mga magkakaibigan sa paligid po ng salita ng Diyos na ating pakikinggan ngayon. Sa ating pong paghahanda para sa ika-4 na linggo po sa panahon ng Adbyento. Ito na po ang huling linggo ng ating paghahanda para sa pagdating Adbyento, pagdating ng Panginoon. At sana po talagang kalugdan tayo ng Panginoon sa kanyang biyaya sa pakikinig natin ito at panonood ng ating programa, Word Made Flesh. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ni Yahweh, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Natan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Natan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat si Yahweh ay sumasa iyo." Ngunit nang gabing iyo'y sinabi ni Yahweh kay Natan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Sabihin mo rin sa lingkod kong si David ang salitang ito ni Yahweh. Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon, wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong si Yahweh ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Tayo po'y pinakinig sa unang pagbasa mula sa ikalawang aklat po ni Samuel. Napakahalaga po nitong nilalaman ng ating pagbasa. Tingnan niyo po sa kasaysayan ng kaligtasan, doon ho sa umpisang-umpisa ng Biblia, sa chapter 3, verse 15 ng Genesis, sinabi ho doon, "Pag-aalitin ko kayo, yung ahas, ikaw at ang babae, ang iyong supling at ang kanyang mga supling, siyang dudurog mong ng ulo mong yan, ikaw naman tutuklaw sa kanyang sakong." Brothers and sisters, anong ibig sabihin ng matalinghagang, mahiwagang panalitang iyon? Pinapangako ho ng Diyos doon na talagang darating at darating ang araw na ang tao, ang sangkatauhan ho ay magwawagi uli sa kasalanan, sa kasamaan. You know? Napakaganda hong panalita yun. Napakagandang talata yun sa Biblia. Yun ho ang unang-unang silahis ng pag-asa na talagang isinaboy ng Diyos doon sa dilim na yun ng pagkakasala ng tao. Makikita ho natin, nandun ng isang hudyat, isang palatandaan. Matutupad ho yung pangakong yun ng Diyos sa pamamagitan lang ng pagiging pagkumbabang, pagtanggap sa kanyang kalooban. Napapakita ho sa pamamagitan ng pananampalataya na talagang magiging masunurin. Brothers and sisters, yun ho yung hudyat. Tulad ng ginawa ni Abraham. Brothers and sisters, sa pagtakbo ng istorya, makikita natin mas lilinaw at linaw pa kung paanong isa sa katuparan ng Diyos yung kanyang pangakong iyon. At isa hong punto sa kasaysayan ng kaligtasan kung saan merong idinagdag, na para bang pointer pa o hint kung paanong tutuparin ng Diyos yung kanyang pangako na magpapadala siya ng tagapagligtas, yung Mesiyas na yon, ay yung nabasa natin ngayon sa unang pagbasang ito. Mula sa ikalawang sulat
Ikalawang aklat ho ni Samuel, chapter 7. Ano nga ba nangyari doon? Ito ho si David, si Haring David ho. Nandun siya, tinitignan niya yung kanyang palasyo, made of cedar wood, very, very important wood ho, imported pa man din mula sa Lebanon, something like that. Tapos, nung dumungaw siya doon sa kanyang bintana, nakita niya yung tolda kung saan naroon yung kaba ng tipan. Ibig sabihin, yung presensya ho ng Diyos sa kanilang piling, nandun ho sa isang tolda, isang tent. Siya nakatira sa isang palasyo. Sabi niya, hindi ata tama ito. Sabi niya ganyan. Ako, hari ng mga Hudyo, ang nagtatag sa akin dito ay ang Diyos. Ang aking bahay, ang ganda-ganda, palasyo. Ang kanya, isang maliit na tolda. Tapos, sinasabi niya sa kanyang kaibigan, na propeta, tagapagsalita ng Diyos. Para pag may direct link si Haring David sa Diyos mismo sa magitan nitong propetang ito. Ano pangalan niya? Nathan the prophet. At ang sabi ni Nathan sa kanya, sige gawin mo yung binabalak mo dahil maganda yung binabalak mo, sumasayo ang Panginoon. Kinagabihan ho noon, magpapakita ang Diyos kay Nathan. Meron siyang papasabi sa kanyang lingkod na si David, ang hari. David, gusto mo ba akong ipagtayo ng isang bahay? Yung isang gusali, yung templo. Kasi yung binabalak niya ni David yun . Sabi niya, hindi mo ako pagtatayo ng templo. Okay? Isang dahilan kung bakit hindi pagtatayo ng templo ni David, ang Diyos, kasi yung kamay ni David, naging duguan ho . Ang dami niya kasing mga gera na talagang inilunsad. Ang daming namatay and what not. Kung kaya parang hindi siya magiging karapat-dapat magtayo ng templo yon. At sasabihin ng Diyos sa kanya, hindi ikaw, kundi ang iyong anak ang magtatayo sa akin ng templo. Sabi niya ganyan. Kasi siya maging mapayapa. Yun ang ibig sabihin ng pangalang Shalom. Solomon ho. Si Haring Solomon. Yung pangalan niya, ibig sabihin Shalom, peace. Kung kaya nga, hindi si David, kundi si Haring Solomon magtatayo nung gusaling yon, yung templo ng Diyos. Pero ang pangako ng Diyos kay David, napakaganda ho. Gusto mo kong ipagtayo ng isang bahay? Ikaw ang ipagtatayo ko ng isang dinastiya, ng isang bahay. Naglalaro ho doon sa word house. I'll build you a house. Ibig sabihin na dynasty of kings. At mula sa iyong isisilang ang mag-ahari sa iyong trono magpakailanman. Ang kanyang kaharian ay di kailanman magwawakas. Brothers and sisters, ito yung iniuhula kay propeta Nathan sa ngalan ng Diyos kay Haring David. Tingnan nyo, sa mga tuwid ho, yung Mesias pala na ipaisusugo ng Diyos, manggagaling kay Haring David. Napaka-importante yung bagay noon. At pagdating ho ng panahon, dapat sino mag-aangkin na siyang Mesias, sugo ng Diyos, dapat isa siyang Hudyo, at dapat galing siya sa lipi ni Haring David. Ang dami hong mga Hudyo Pero yun lang hong Mesias ay magagaling sa lipi ni Haring David. Ito ho yung napaka-importanting pangako ng Diyos sa lumang tipan na magkakatotoo ayon sa mababasa natin mamaya sa Ebanghelyo. Tapat ang Diyos ho sa kanyang mga pangako at talagang dadaan ng maraming taon at magkakatotoo itong pinapangako ng Diyos kay David. Tandaan ho natin, laging tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Pinakinggan po natin ang ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Napakahalaga po ng tinutukoy ni San Pablo dito at nagpapasalamat siya at nagpupuri sa Diyos. Sa Diyos na talagang maaaring magpalakas sa atin, the one who can strengthen us. Tapos yung pagpapalakas na yun na bibigay sa atin ng Diyos ay sang-ayon sa magandang balita. Magandang balita at pagpapahayag ni Hesukristo.
Kasi yung pahayag ni Hesus Kristo na ating tinutunghayan sa Ebanghelyo, lalo na sa mga pahayag ng mga apostoles tungkol sa Kanya, ito talaga nagpapalakas sa ating, mga kalooban, nagpapalakas sa ating pananampalataya. Napakahalaga po nito dahil binabanggit dito sa gospel na ito at sa proklamasyong ito ng ating Panginoon sa Kristo, yung misteryo, yung katotohanan na inilingid ng Diyos sa mahabang panahon. Pero ngayon ay talagang inihahayag niya na, ibinubunyag niya na sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan, ng mga propeta, ayon sa utos ng walang hanggang Diyos. Yun ang sinasabi niya sa atin. Ito ho'y napapaalam sa lahat ng mga bansa upang talagang ihatid tayo ang lahat ng mga bansa sa pagsunod ng pananampalataya. Medyo maganda hong pag-usapan yung pagsunod ng pananampalataya, obedience of faith. Francis, ano ba sinasabi dito sa San Pablo? Yun hong panukala ng Diyos, yun hong yung kanyang layunin, kung paano tayong ililigtas, na tinukoy ko sa inyo kanina sa unang pagbasa, na nangako ang Diyos doon sa Genesis chapter 3 verse 15, na darating ang araw na talaga namang magwawagi muli ang tao, laban sa kasamaan. Dudurugin ng anak ng babae, yung ulo ng ahas, yung ahas naman natural, tutuklawin niya yung tao at mamamatay. Yun ho magkakatotoo kay Jesus. Ang anak ng babaeng iyon, the church sees this woman as Mary, Brothers and sisters, yung pangakong yun ng Diyos, sabi ko nga sa inyo, yun ho ang magiging laman ng Biblia kung paano sasakatuparan ng Diyos yun. Ito ho'y isang hiwaga, isang mystery, isang sikreto ho, yung misteryong yun, sabi niya nga dito, the revelation of the mystery kept secret for a long time. Talagang mahabang panahon ang tinakbo mula kay Adan hanggang sa katuparan ng pangakong yun, sa panahon ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ngayon, nabubunyag ito sa pamamagitan nga ni Hesus Kristo, ating Panginoon. Brothers and sisters, anong pakay nitong pagbubunyag na ito? Na si Jesus ang talagang Mesyas. Si Jesus ang Kristo. Mesyas ho, tsaka Kristo, parehong ibig sabihin, ang pinahira ng langis, yun ang ibig sabihin. Itong pagbubunyag na ito tungkol dito sa sekreto ng Diyos na ngayon ay inilalahad na, ay may layunin. Ang sabi dito, made known to all the nations to bring about the obedience of faith. Yung palang layunin na ang lahat ng mga bansa ay talagang madala sa pagsunod ng pananampalataya. Ano pa ang ibig sabihin ng pagsunod ng pananampalataya? Kung nananampalataya ang isang tao, talagang dapat susundin niya ang kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin ng pananampalataya at least from the Hebrew point of view, ang ibig sabihin ng pananampalataya, nakasalalay ka sa salita ng Diyos. Talagang tinatayo mo yung iyong gusaling pang-espiritual doon sa matibay na saligan, di ba kundi yung salita ng Diyos. Brothers and sisters, sa mga tuwid, yung pananampalataya, dapat pakita yun sa pamamagitan ng pagsunod. At yung pagsunod mo ay dala ng iyong pananampalataya. That's the meaning of the obedience of faith. Obedience of faith means an obedient faith or a faithful obedience. However you would like to take it. Pero dapat mayroong pananampalataya dyan, pananampalatayang isinasabuhay, sinasagawa sa pamamagitan ng pagsunod. Brothers and sisters, ito ho yung dapat na ginagawa natin habang naghahanda tayo sa pagdating ng Panginoon sa araw ng Pasko. Talagang inuusisa natin sarili. Talagang nga bang tumutugon ako sa salita ng Diyos? Sinasabi ho sa atin yun ni James, chapter 1, verse 22. Ang sabi niya, be doers of the word, not hearers only. Sa ganung paraan, nililing lang nyo yung masarili. Napakahalaga po noon. And Jesus, at the end of the Sermon on the Mount, Matthew chapters 5, 6, and 7, sa dulo ho nun, in verse 24, ang sasabihin niya doon, kaya naman, and therefore, ang bawat isang nakikinig sa salita kong ito at sinasabuhay ang mga salita kong ito, ay isang taong marunong nagtatayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. At babagsak ang malakas na ulan, iip ang malakas na hangin, babayuhin siya ng baha, pero walang mangyayari sa bahay na iyon. Bakit? Nakatatag na mahusay at matibay sa ibabaw ng bato. Brothers and sisters, yun hong ibig sabihin ng manampalataya. Di ba sa Tagalog sinasabi natin yun? Pananampalataya. Ano ibig sabihin ng pananampalataya? Sampalataya. Saan galing yung salitang sampalataya? Hindi yung sampal. Hindi yung ibig sabihin yung taya, alam niyo kung ano taya, hindi ba? Taya, tapos palataya. Ibig sabihin ng palagi ang tumataya.
Tapos yung some, ibig sabihin isa. Palagi ang tumataya sa iisa lamang. Kung sa Diyos ka, sa Diyos ka. Hindi yung nananampalataya ka sa Diyos, tapos pupunta ka sa manghuhula. Hindi yung gano'n. Hindi yung gano'n. Kung nananampalataya ka sa Diyos ka. You have made your fundamental option. You are for God. Brothers and sisters, isa pa kong salitang ginagamit natin sa pananampalataya for faith is pananalig. Hindi ba? Ibig mo sabihin ng pananalig, nakasalig. Yun ho yung sinabi ni Jesus. Ang tao na nakikinig sa salita kong ito at sinasagawa ito, ay taong marunong nagtatayo sa ibabaw ng bato. Nakasalig siya, matibay na saligan. Brothers and sisters, yun ho ang pananampalataya. Sana ho, sa pagpahanda natin sa pagdating ng Panginoon, sa panahon ito na Adbyento, sana talagang tumitibay yung ating pananampalataya. At yung pananampalataya ho, nakaugat sa salita ng Diyos. Pananampalatayang isa sa buhay natin. Tulad na ginawa ni Maria. Tulad na ginawa ni San Jose. Talaga naman pinagpapala sila dahil, at tulad natin, dahil tayo yung nagsasagawa ng salita ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Magandang balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, sa isang birhen na ang pangalay Maria. Siya'y nakatagdang ikasal kay Jose, isang lalaki mula sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng birhen, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon ang trono ng kanyang amang si David. Mag-ahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang pag-ahari ay walang katapusan." "Paano mangyayari ito? Kayong ako'y birhen?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banal ang panganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit naglihis siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy 6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Kapatid, tingnan nyo, ito yung napakaganda at napakahalagang parte ng Ebanghelyo ni San Lucas. Yung the Annunciation, yung pagdulog ng anghel at pag-anunsyo niya ng layunin ng Diyos para kay Maria. Brothers and sisters, dapat maintindihan natin ito ng magaling na magaling. Tingnan nyo, kung doon ho sa ikatlong linggo ng Adbyento, presenta sa atin ang larawan, ang imahen ni Juan Bautista, dito po sa ika-4 na linggong ito na nalalapit na talaga ang Kapaskuhan, pinipresenta naman po sa atin dito si Maria. Kasi napaka-importante ng papel ni Maria. Brothers and sisters, ano nangyari? Ika-6 na buwan na noon. Ika-6 na buwan na noon. Ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa isang bayan sa Galilea ng pangalay Nazareth. Isa hong lugar ito na talaga namang unknown, kung tutuusin. Walang masyadong sinasabi tungkol dito sa Biblia bago maganap itong tagpong ito. Kanino sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel? Anghel ho, by the way, for your information, dapat alam natin, yung salitang anghel, ibig kong sabihin nito, isang mabuting espiritu
na ginawang mensahero ng Diyos. Marami ho kasi mabubuting espiritu in contrast to the evil spirits. Itong mga mabubuting espiritong ito, yun ho mga mabubuting espiritong binibigyan ng Diyos ng isang mensahe, sa makatuwid, nagiging mensahero, yun ang tinatawag nating anghel. Angelion sa Griego, ibig sabihin ho nun, message. Yung angelos, yung messenger. Pagka evangelion, evangelio, doon ho galing yung salita natin, evangelio, evangelistic, evangelization, evangelio. Evangelion ho, ibig sabihin, magandang balita. Yun ho ang ibig sabihin ng evangelion. Maganda, angelion, balita. Dala-dala ng angelos, ng anghel. Anyway, ang taguri ho sa kanya, anghel. Susugo siya, kanino? Sa isang birhen. Tingnan nyo, ito hong Biblia ang ginagamit natin dito, no? Ang magandang balita, Biblia. Ewan ko lang ho, ang linaw-linaw naman doon sa tekstong Griego, sa original niya, birhen ang pinag-uusapan. Ang translation niya ho dito, dalaga. Dalaga. Malaki yung kaibahan ng dalaga at birhen, no? Dalaga, ibig sabihin wala pang asawa. Pero unfortunately, kahit na dalaga walang asawa, for one reason or another, pero hindi na birhen. So, what are we talking about? Ang maganda nito, ang tinutukoy dito ni San Lucas ay birhen si Maria. That's a different thing, And so, dapat tama yung translation. Kaya, iniba ko yung translation. Nung binabasa ko, iniba ko yung translation. Hindi ho dalaga, kundi birhen. The point is, itong birhen ito ay talagang talaga na engaged na siya, betrothed na siya kay Jose. Ito si Jose ay galing sa lipi, sa bahay ni David, sa angka ni David, sa makatuwid. Bakit dapat galing sa angka ni David itong si Jose? Kasi siya magiging ama-amahan ni Jesus. Dapat ho si Jesus galing kay David. Yun ho narinig natin sa unang pagbasa, hindi ho ba? Ibig sabihin ho, kung magiging Mesyas, dapat galing kay Haring David. At salamat kay Jose. Nagpapasalamat ho tayo kay Jose. Galing siya sa angka ni David. At sa magitan yung legal paternity, legal paternity ho, ibig sabihin, in contrast to natural paternity, hindi anak ni Jose si Jesus. Kasi birhen si Maria na magsisilang siya kay Jesus. Ang magiging sanhi ng pagsilang at pagbubuntis ni Maria ay ang Espiritu Santo, hindi si Jose. Anyway, anong nangyari dito? Si Maria ay yung birhen na yun. Tingnan niyo yung pagkakasabi, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David, and the virgin's name was Mary. Medyo nilagay ho sa dulo yung Maria kasi emphasis doon Mary is at the end of the sentence. And then, ang sabi ho nung anghel sa kanya, ewan natin kung ano sabi sa kanya ng anghel, pero sa sa Griego, chaire, chaire. Chaire ho, ibig sabihin rejoice, rejoice. Most probably, kung sa Hebreo ho yun, shalom, something like that. Shalom lak. Peace to you, woman. Tapos, ang sabi dito the Lord is with you. The Lord is with you. Ang Panginoon ay sumasayo. By the way, hindi ko pa ho na-translate yun. Napaka-importanting salita. Haire keharitomene. Greetings to you, shalom sa iyo, pinagpala, puspos ng pagpapala ng Diyos. Francis, napaka-ikling salita noon, keharitomene. Of course, medyo mahaba sa Griego, no? Keharitomene. Pero napaka-makahulugan ho noon. Keharitomene. Ibig sabihin, isang babae tinutukoy dito. Tapos may haris. Haris, ibig sabihin, biyaya. Harito, pinuspos ng biyaya. Tapos, isang babae tinutukoy, kaya mene, pababae ho yun. Kaya lang, hindi ho siya ang nagpuspos, kundi siya ang pinuspos. Filled with grace. Kaya lang may ke harito mene. Ke, ibig kong sabihin perfect tense. You have been filled with grace from the beginning. Yun ang ibig sabihin nun. Ibig kong sabihin, she was conceived without sin, full of grace. Dito ko nauugat yung Immaculate Conception ni Maria. Ang iklihong salita nun, pero ang dami hong ibig sabihin. Anyway, the point is, naguluhan si Maria nung narinig niya yun. Can you imagine? Hindi lang yun. Marami pa siyang maririnig pagkatapos. The point is, sasabihin ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Maria.
Dahil talagang pinagpapala ka ng Diyos. Huwag kang matakot. Friends and sisters, ang sabi dito ng anghel, huwag kang matakot dahil kayo pinagpapala ng Diyos. Tignan mo, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, tatawagin mo siyang Jesus. Friends and sisters, merong inihuhula para sa kanya. Depende kung tatanggapin niya, pero inihuhula na magkakaanak siya. At tatawagin Jesus, Yehoshua. Yehoshua. Bakit? Dahil magkikipagligtas itong si Jesus. He will be great and called the Son of the Most High, anak ng kataas-taasan. At ang Panginoong Diyos ang magbibigay sa kanya ng trono ng kanyang amang si David at siya mamumuno sa bahay ni Jacob magpakailanman at ang kanyang kaharian ay di magwawakas. Friends and sisters, pagka ikaw si Maria at narinig mo yung mga panalitang yon na nag-e-echo nung una natin pagbasa yung una natin pagbasa na sinasabi ng Diyos pamagitan ni Nathan kay David, talaga na malulula ka talaga. Kaya ang tanong ni Maria, paano mangyayari ito? Birhen ako. Sabi niya dito, how can this be since I have no relations with man? How can this be since I do not know man? Yun yung pinakapayak na pagsasali ng original na Griego. No, ibig sabihin, I have no carnal knowledge. Hindi ako kailanman nakipagsiping sa kaninang lalaki. Paano ako magkakaanak? Tapos sasabihin dito ng anghel sa kanya, the Holy Spirit will come upon you and the power of the Most High will overshadow you. Kaya ang isisilang mo ay talagang tatawaging anak ng Diyos. Magiging banal siya. Friends and sisters, ang Espiritu Santo pala ang talagang magiging sanhi ng paglilihi at pagdadalang tao ni Maria. Tignan niyo kung ano nangyari dito sa tagpong ito. Ang sabi ng anghel sa kanya, ito'y nagaganap dahil walang hindi mapangyayari ng Diyos. Nothing is impossible with God. Friends and sisters, sana marinig natin yun talaga. Wala hong imposible sa Diyos. Yung imposible sa tao, hindi imposible sa Diyos. Yung mahirap sa tao, madali sa Diyos. Ganun ho yun Sana ho narinig natin ito sinasabi sa ating ito. At hindi lang yun, ang maganda ho nito, ang tugon ni Maria. Pagkatapos ng pagpapahayag sa kanya ng anghel ng Diyos. Alam niyo, sabi ni San Bernardo, nung kinakausap ng anghel ng Diyos si Maria, lahat daw ng sangkalupaan, sa nilikha, all creation was naghihintay na ganoon. Ano kaya sasagot ni Maria? Can you imagine? Kung sa takot ni Maria, sa ewan ko kung anong, sabi niya, ayaw ko, nakakatakot yan. Can you imagine how much time again we will be waiting, for another annunciation? Pero salamat sa Diyos. Ang tugon ni Maria, maganap sa akin ayon sa iyong salita. What you told me, your word, let it be done to me. I don't understand everything, but if it is God saying this, I like to do His will. Friends and sisters, nakaganda ho noon. At talagang bumalik ang anghel sa harapan ng Diyos na may magandang balita. Tinanggap ng ating inang birhen ang kanyang paanyaya. Yun ho sana maging hamon sa atin habang naghahanda tayo sa pagdating ng Panginoon. Sana sa pagbabasa natin ng banal na salita ng Diyos na sinisikap natin unawain. Makatugon tayo sa dulo with all faith, let it be done to me. Help me really fulfill your will, and that will be enough for me. Friends and sisters, ang ganda-ganda ho nitong larawang ito, nitong tagpong ito, yung annunciation, bilang larawan ng pagdarasal. Ano ho ba ang pagdarasal para sa inyo? Nung nagdasal kayo mataimtim, dahil may nangyari. Maganda, hindi maganda, malulahati, hindi masyado malulahati, pero may nangyari ba? Kaya kayo nagdasal, hindi ho ba? Yun nga ho, nagpapasimuno ang Diyos doon. At tumutugon tayo sa paanyayang ng Diyos. At sana nga ang tugon natin ay magbubunga sa pananampalatayang kapakita natin sa pagsunod, obedience of faith. At alam ho natin, tulad ni Maria, tayo rin ay pagpapalain. Tayo po ay nagagalak na sa umagang ito, kasama po natin si Tess Arvizu, sa po siyang mabuting kaibigan, na gusto ko pong makapanayan para sa ating yugtong ito ng Fourth Sunday of Advent. At kung saan tinatalakay po natin yung pagtugon natin sa paanyaya ng Diyos ng buong pananampalataya, tulad ni Maria. Tess, good morning. Good morning, Father. It's so good to see you. And Tess, where are you connected presently?
El Al Israel Airlines for the past 18 years, Father. Very young, very young. You're very young, 18 years in El Al. Absolutely. Anyway, itong ating paksain ay yung pagtugon natin sa paanyaya ng Diyos ng buong pananampalataya tulad ni Maria. Gusto kong at ang tagpo dito sa Ebanghelyo natin ay yung pagdulog ng anghel kay Maria, kung saan yung Annunciation, the first mystery or the joyful mysteries, you know. Tess, kung tatanungin ka kaya, ikaw ba sa iyong buhay, nagkaroon ka ba ng Annunciation? Ibig sabihin, dumulog ba ang anghel ng Diyos sa iyo? Ang Diyos, ibig sabihin, meron ba yung paanyayang binigay sa iyo ang Diyos in whatever way? Meron, Father. Siguro marami yan, you know. Anyway, especially what can you share? Which was most important for you as paanyaya ng Diyos? Well, sa tingin ko yung nag-LSS ako, nung after the baptism, the days after, nakakita talaga ako ng malaking change sa sarili ko. Meron akong peace na dating hindi ko nararamdaman. Masyado akong relax kahit ano pa nakikita ko. And nawala yung meron akong bad habit, nawala siya. Tapos, as nag-mature ako, parang, of course, we're still maturing, pero parang nakikita ko na mas nagiging prayerful ako, parang si Maria. That's very nice. Yung paanyaya sa iyo ng Diyos na yun, na nangyari doon sa LSS na yun, no? Sabi mo, may mga changes doon, no? Yung pwede mong sabihin na kaugnayan nung pangyayang yon sa yung buhay bilang Kristiyano ngayon? Kailangan natin ng Holy Spirit para tayo makita natin kung anong will ni God para sa atin. And lalo na kaming mga babae, marami sa atin, ang first name, Maria. Ako rin, Maria rin ang first name ko. Oh yeah, Maria Teresita. Maria Teresita. And you were saying, pagka mayroong may mga sitwasyon sa buhay mo, ang iniisip mo, how will Mary, look at this, or yung attitude niya rito, that's very beautiful. How do you say, dito sa tagpong ito ng Annunciation, talagang yung kalooban ng Diyos, hindi laging naging madali eh. Sa iyo ba, yung pagpapahayag ba ng kalooban ng Diyos sa iyo, laging simple-simple, ang dali-dali, natatanggap mo kagad? Hindi, Father. Can you give us one example where parang nahirapan ka talaga tanggapin yung kalooban ng Diyos, for instance? Yes, mga 3 years ago, yung asawa ko na-stroke siya. Uh-huh. Tapos sanay ako na ako yung prinsesa ng buhay niya. Uh-huh. And baliktad na ngayon. I have to cater Siya na ang to prinsipe him. ngayon. Well, siyang hari. Siyang hari, okay. Ngayon, baliktad na. Naiintindihan ko siya na hindi na siya gagaya nun ang trato niya sa akin dahil meron siyang konting health condition. Siya, yes. Mm-hmm. So, it takes time to really understand na iba na siya and therefore, ako yung dapat magpuno ng kung ano man ang kailangan sa You have to marriage struggle namin. with that, right? Absolutely. It was Uh-huh. difficult. Very good. Pero paano mong natanggap yun? Natanggap? Well, unang-una hindi ako nagmukmok. Oo. Ang naisip ko na hindi, we are all tested so that we will be perfect. So, alam ko na ano lang to, this is just a stage in my life. This is not forever in my life. This is just a stage. And so, pinaperfecto ako dito sa difficulty na ito. Kasi prior to that, ang buhay ko madaling-madali, smooth na smooth sa tingin ko. Tess, ang ganda-ganda ng sinasabi mo, no, na itong pagsubok na ito, talagang pagsubok to, and it's not gonna be permanently like that. In fact, God's grace is always there, na pine-perfect ka niya. That's very much, what we have in the book of the Hebrews, na Jesus, our high priest, became perfected by what he suffered. That's fantastic. That's fantastic. And how do you say, dito sa pagsubok na ito, would you remember yung sabi ni St. Paul tungkol sa mga pagsubok sa atin? Tapat ang Diyos. God is faithful. He will not give us a trial that we cannot bear, right? And He will give us a way. Okay, it's too much to ask you where is that from, right? 1 Corinthians chapter 10, verse 13, ang sabi doon ni San Pablo, tapat ang Diyos, hindi niya kayo pahintulutang subukin ng higit sa inyong mga kayanan.
Kundi bagkus sa pagsubok man din, bibigyan niya kayo ng paraan upang makapanaigan niyoon, makaraos malulati. That's very beautiful. And Tess, I'd like to thank you for that sharing of yours. I think for you and me, for the televiewers, all of us have an annunciation that is happening. Sometimes it's not always very easy. Kamukha nung kay Maria, ang dami yung tinanong eh. I mean, how can this be? Something like that, no? Pero ang Diyos tapat siya eh. Nag-explain siya, you know. Tapos you just trust me, parang ganyan ba? And you will see how things work out. Siguro for the time being, hindi mo masyadong naintindihan. Pero in the long run, God will show that His perfect will is the best that we could ever have, right? That's right, Father. Tess, thank you very much. Thank you, Father. Ay po'y natutuwa ulit na meron tayong kapatid na naimbitahan para sa reaction dito sa ating pinag-uusapan, sa ating paksa ng pagtugon sa panyaya ng Diyos ng buong pananampalataya tulad ni Maria. Nandito po si Sister Sita. Sister Sita, good morning. Good morning. Buti nandito kayo ngayon sa piling namin sa ating programa. Kayo ba sa inyong buhay, meron ba kayong masasabi na naging annunciation para sa inyo? Isang pagdulog ng Diyos sa inyo, paanyaya sa inyo, na parang talaga napaka-importante sa buhay niyo? Kasi po, nung mga panahong yon, hindi ko po alam ang gagawin ko sa buhay ko. Tama-tama noong January na in-announce na may Bible study nga. Sabi ko, susubukan ko. Dahil hindi pa po ako nakaka-attend. Nung una po, parang kinabahan ako kasi sabi ko, hindi ko alam ang isasagot ko kung tatawagin ninyo ko. Pero hindi ko po alam at nung sumunod na Miyerkules, nandun na ulit ako. Hanggang tuloy-tuloy na nung buong taon na yun ng 2003, 4 nga po, wala akong abs. That's very good. Bakit po naging importante sa inyo yon? Kasi, may epekto ho ba sa buhay niyo? opo, malaki po. Kasi, Halimbawa ho, anong epekto nun? parang naging magaan kong dali ng buhay ko. Kahit na may problema, nandiyan pa rin yung problema ngayon, nakakatulong ng malaki yung pag-attend ko sa inyo, sa mga paliwanag ninyo. Kasi before, nagsisimba ho ako. Pero hanggang dun lang ho. Pero nung nag-a-attend ako sa inyo, lalo akong napalapit kay Lord kasi naiintindihan ko kung anong gusto niya para sa akin. Ngayon ho, masayang-masaya ako. Gustong-gusto ko ho ngayon makatulong sa Word Made Flesh. Kaya nga hinihiling ko kay Lord na sana tulungan niya ako para makatulong sa inyo. Yun ho ang gusto ko po. That's very nice. Ang tinutukoy po ni Sister Sita rito ay yung Word Made Flesh Foundation Incorporated, kung saan ito hong ating programang Word Made Flesh ay isa hong aktibidad nitong foundation na ito para sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sister Sita, nagpapasalamat ako sa inyo sa inyong mga pagbabahagi dito. Alam ko ang salita ng Diyos talaga pang titimo sa puso nyo at talaga magiging talagang liwanag ng buhay nyo at lakas. Okay? Salamat po marami sa inyo. Ang yaman-yaman po ng ating mga pagbasa sa ika-4 na linggong ito ng Adbyento, hindi ba? Narinig po natin na inihula ng Diyos kay David, na talagang siyang pinili ng Diyos upang maging ama ng magiging Mesyas pagdating ng panahon. Isa hong bagay na magkakatotoo. Ang salita ho ng Diyos laging nagkakatotoo. Tandaan ho natin yon. Hindi lang ho para sa kanila, kundi para sa bawat isa sa atin. Ang mga pangako ng Diyos ay tapat, hindi napapako. Saan din ho, yung mga pangako natin sa Kanya, hindi rin ho naglalaho, at kundi tinutupad natin. Narinig ho natin na ang lahat ng ito, lahat ng may hula ng mga propeta noon sa banal na kasulatan, ay talagang dapat mag-uwi sa atin, magdala sa atin sa obedience of faith. Sa isang pananampalataya na pinapakita natin sa pamamagitan ng pagsunod, isang pagsunod na tanda ng ating pananampalataya. At ito ho ang makikita natin sa ebanghelyong narinig natin. Ang personahe hong napaka-central dito sa ebanghelyo ay si Maria. Napakaganda hong halimbawa talaga ni Maria bilang isang babaeng nananampalataya. Yun ho ang layunin ni San Lucas sa pagsusulat niya ng kanyang ebanghelyo. He really paints a very beautiful picture of Mary, the woman of faith. Friends and sisters, sana ho talagang maakit tayo at mahamon tayong tularan
pananampalataya ni Maria. Sana sa ating pagdarasal, yung pag-usap natin sa Diyos, na siya ang Diyos mismo nag-uumpisa, sana ho talagang mapakita natin dito, sa dulo, tinatanggap natin ang kalooban ng Diyos, na maluwalhati. Hindi ho natin pwedeng palitan ng saan kalooban ng Diyos. Can you imagine? Salamat sa Diyos, hindi siya nagpapalit ng kanyang isip, no? At ang bibigay niya sa atin yung mas maluwalhati para sa atin. Kaya nga, pagka tinatanggap natin yung salita ng Diyos, yung kanyang pahayag sa atin, talaga naman nagpapakita yun ng pananampalataya natin, pinagpapala tayo ng Diyos. Tignan nyo, hanggang ngayon, nagkakatotoo yung sinabi ni Maria, ang lahat ng salit-saling lahi ay magpapala sa akin. All generation will call me blessed. Yun nga ho, sana tayo rin, sa pakikinig natin sa salita ng Diyos na pinapaliwanag sa atin dito sa Word Made Flesh, sana talagang sa dulo nito sabihin natin, maganap sa akin ayon sa wika mo. Let it be done to me according to your word. Ngayon po gawin natin panalangin itong ating mga narinig na ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aba, mapagmahal naming Diyos at Ama, salamat ng marami sa mga katotohanang napaalala niyo sa amin na ituro niyo sa amin sa umagang ito sa magitan ng mga pagbasa. Naway, tulungan niyo kami maisabuhay ito tulad ng ginawa ni Maria o kaya nga sa inyong pinagpapala. Aba, tinataas namin sa inyo ang lahat ng mga kahilingan ng mga nagsipanood nito at nagsitext sa amin, nagipag-ugnayan sa amin. Lahat ng pinapangakuan namin na ipapanalangin namin sila. Lalo na yung mga may sakit, may mga dinadalang hirap, may mga pagsubok, may mga agam-agam, pag-aalinlangan, yung mga namimigati, nangungulila, nalulumbay dahil sa pagyawan ng kanilang mga mahal. Sana po kayo magdampi ng inyong biyaya at awat at pag-ibig sa kanila. Ang lahat pong ito ay aming ginagawang panalangin kasama ng amin ng Birhen, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain po kayong masaganang makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ito po ang ating programa uli ng Word Made Flesh. Sana po magkita-kita tayo uli sa susunod na linggo na napakaganda pong panahon kahit po Kapaskuhan na yon. Shalom po sa inyong lahat.